Sa pagtitipong ito ay ang pagsambang pinangasiwaan ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo sa Sydney, sa Australia. Kasama po ng tagapamahalang pangkalahatan sa Sydney, Australia, ang kapatid na Glicerio Santos Jr., ang General Auditor ng Iglesia. Kausapin po natin sila. Kapatid na Jun, happy anniversary po. At kumusta po ang reaksyon ng mga kapatid dyan sa Australia, lalo na at nakapiling nila sa paggunita ng anibersaryo ng Iglesia ang tagapamahalang pangkalahatan? Iisa ang obserbasyon ko. Sabik na sabik ang ating mga kapatid sa pagdalaw ng tagapamahalang pangkalahatan. Kitang-kita ko kapag dumadating ang ating tagapamahala, sabik na sabik silang makamayan ang kapatid Eduardo Manalo. At higit sa lahat, sabik na sabik silang makadalo sa mga pagsambang pinangangasiwaan ng ating mahal na kapatid. Lahat ng aming pinuntahan na pinangasiwaan ni kapatid Eduardo Manalo, ibinubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na siyang kailangan ng mga kapatid. Kaya sabik na sabik sila. At napakahalaga na madalaw sila ng ating mahal na kapatid sapagkat napatitibay at napalalakas ang kanilang loob na itaguyod ang paglilingkod sa Diyos sa kabila ng mga kahirapan, panganib at mga pagsubok na laganap ngayon sa buong mundo. Bukod po sa pagdalaw ng tagapamahalang pangkalahatan, ano pa pong ilan sa magagandang balita para sa mga kapatid natin dyan sa Australia na nais din pong marinig ng mga kapatid na nakasubaybay sa atin sa iba't ibang panig ng mundo? Sa Australia, Oceania, ay meron tayong 7 kapilya na under process. At ngayon ay inaasikaso ng ilipat sa pangalan ng Iglesia. Ang isa ay sa Binrith City area, Greenbank, Melbourne, Wyndham, Melbourne, sa Eastern Sydney, sa North Sydney, sa Liverpool, Sydney area, at sa Dandenong, Melbourne. Napakarami na nating kapatid sa Australia at nangangailangan na sila ng mga malalaking kapilya, kaya ipisa sa ng pamamahala na bili na ang mga property ito. Kapatid na Jun, papaano po nahahayag sa pamamagitan ng mga mehoras na yan ang pagtulong ng Panginoong Diyos sa patuloy na pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo sa kabuuan? Sa iba't ibang bansa na nakakabili ng property ang Iglesia, na ngayon ay 78 bansa na ang nararating na Iglesia, at lahat ng bansang yan ay sinisikop ng pamamahala na ang lahat ng lokal ay maibili ng kapilya. Ang lahat ng yan ay galing sa abuloy ng Iglesia, sa awa at tulong ng ating Panginoon Diyos. Nakatatawag ng pansin, ang mga nabibili nating property galing sa iba't ibang reliyon. Reliyon ng Protestante, reliyon ng Katoliko. Ibinebenta na nila ang kanilang mga kapilya. At batay sa aming mga pagtatanong-tanong sa kanila kung ba't nila ibinebenta na, ayon din sa kanila, wala na raw sumisimba sa mga kapilya nila. Ito yung nabili na natin. Sa loob lamang nung nakaraang taon hanggang ngayon, itong sa Hamamatsu, Japan, sa Northeast Asia District natin, Sa Canterbury, Australia, nakabili tayo ng kapilya ng Presbyterian Church. Doon sa malayong bansa ng Denmark, sa Copenhagen, ay nakabili tayo ng property ng Jehovah's Witnesses. Doon din sa isang malayong bansa sa Ireland, sa Belfast, nabili natin ang kapilya ng The Upper Room Church. Nakabili rin tayo ng isang property sa Ibiza, Spain. Sa Madrid, Spain. Sa Southern Europe. At doon sa malayong bansa sa Canada, nakabili tayo doon sa Regina. Ang may-ari nito dati ay ang Apostolic Evangelical Lutheran Church Incorporated. Nakabili din tayo sa Saskatoon, Canada.
Ito ay pag-aari naman ng isang reliyon, ang tawag ay St. David United Church. Sa Edmonton, South Alberta, nakabili tayo ng property ng Bochenian Eastwood United Church. Sa Gated Birch, Maryland, nakabili rin tayo ng property ng Apostolic Assembly of the Faith of Church of Christ. Sa New Jersey, ay nabili natin ang kapilya ng Ukrainian Congress Committee of America. Doon sa New York, sa Bronx, ay nabili natin isang napakagandang kapilya ng Lutheran Church. Sa Miami, Florida, dito sa Miami, Florida, 13 kapilya ng Katoliko pinagbibili. Binili natin yung isa na napakalaking compound ay pag-aari ng St. Vincent de Paul Church. Sa Arlington, Florida, nabili natin ito sa Cornerstone Assembly of God. Sa Cocoa Beach, Florida, nabili natin ang kapilya ng Good Shepherd Baptist Church. Orange Park, Florida, ang pag-aari ito na nabili natin ng Bible Baptist Church of Mandarin. Sa Minneapolis, Minnesota, nabili natin ang kapilya ng Calvary Baptist Church. Chesterton, Indiana, ito'y pag-aari dati ng First Christian Church. Sa St. Louis, Missouri, nabili natin ang kapilya ng Marvin Park Methodist Church. Sa Great Lakes, Illinois, nabili natin ang kapilya ng A.M. Eckhart Jewish Synagogue. Sa Fort Worth, Texas, pag-aari ito ng Baptist Church. Sa Lakewood, Washington, nabili natin ang kapilya ng Hope Fellowship Church of God. Sa Kent, Washington, ang nabili natin ay pag-aari ng Korean Hansaran Church. Nakabili rin tayo sa Fresno, California. Ito ay nabili natin sa Embassy Ministry International, isang relihiyong protestante. Sa South San Francisco ay nabili natin ang kapilya ng First Church of Christ Scientist. Sacramento, California, ang may-ari nito ay Gloria de Lutheran Church of Sacramento. 7 building itong malalaki. Ang isa rito ay kapilya na ito'y naihandog ng ating mahal na kapatid noong nitong taong ito. Sa Mountain View, California, nabili natin ito sa Calgary Assembly of God. Nakabili tayo sa Fairfield, California. Pag-aari ito ng New East Frontier Incorporated. Sa Glendale, Arizona, nakabili tayo ng property ng Presbyterian Church. Kung tawagan ng kanilang reliyon ay Arizona Korean Presbyterian Church. Sa Las Vegas, Nevada, ang nabili natin doon ay pag-aali ng Greater St. Paul Church of God. Sa El Cajon, California, ito'y pag-aari ng Victory Outreach Church. Doon sa Summerlin, Nevada, nakabili tayo ng kapilang Lutheran Church American. Sa Bakersfield, California, ang kapilang nabili natin ay pag-aari ng Second Church of Christ Scientist. Sa Wahiawa, Hawaii, nabili natin ang kapilya ng Korean Church. Sa New Era, Hawaii, ay nakabili tayo ng isang vacant lot na napakalaki na pag-aari ng Calvary Church. Dito itatayo ang bagong kapilya ng New Era, Hawaii, na kung saan ay naroon ang ating museum noong magpunta si kapatid na Iranyo Manalo noong 1968.
Kapatid na Jun, may nabalitaan pa po kami na isa na namang bagong distrito eklesyastiko ng Iglesia ang ipinasya ng pamamahala na madagdag. Ano po ang distritong ito at ano-ano po ang mga bumubuo dyan? Ipinasya ng ating tagapamahalang pangkalahatan na gawin ng isang distrito itong mga bansa sa Southeast Asia. Kasi patuloy nang dumadami yung mga kapatid natin dito eh. Ang distritong ito ay binubuo ng 10 bansa. Ang Malaysia, Brunei, Singapore, East Timor, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Thailand, Laos at Myanmar. Ito ang bubuo ng Southeast Asia District. Maraming salamat po kapatid na Jun sa pagkakataong ito na makapanayam namin kayo. At alam po namin, tutuloy pa kayo sa iba pang mga lokal dyan sa Australia. Hello po sa mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo all over the world. Ito po si Catherine Bernardo at gusto ko po kayo i-greet ng Happy 97th Anniversary. Bumalik tayo sa GEM News. Nagpaabot ng pagbati ang Palasyo ng Malacanang kaugnay sa pagdiriwang ngayong araw ng ika-77 anibersaryo ng pagkatatag ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Sa isang statement ay sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na binabati ng pamahalaang Aquino ang Iglesia ni Cristo dahil sa kontribusyon nito sa pagtataguyod ng maayos na pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino. Sinabi pa ni Lacerda na hinahangad ng kasalukuyang administrasyon na magpatuloy ang Iglesia ni Cristo sa kanyang pangunahing gampanin na akayin ang mga mamamayan tungo sa pagiging mabuting mamamayan ng bansa. Sa kasalukuyan, ang Iglesia ni Cristo ay nakatatag na sa halos 100 bansa at teritoryo sa buong mundo at kinaaniba ng mahigit 100 lahi ng tao. Noong nakaraang Sabado at Linggo ay nagsagawa ng tanging pagsamba para sa pagpapasalamat sa Panginoong Diyos ang lahat ng local congregations ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo bilang pagkilala sa tagumpay na kaloob ng Diyos sa Iglesia. Kaanib, patuloy na pagtatag ng mga lokal sa iba't ibang panig ng mundo at mga karagdagang ecclesiastical districts sa Europa, Amerika at Asia. Nagpamag gusaling sambahan na naging landmark sa mga bayan at lungsod sa Pilipinas at maging sa ibang mga bansa, lalo na sa Amerika, Canada, Europa at iba pa. Magiging ng Iglesia ang paglulunsad ng mga Grand Evangelical Mission sa iba't ibang local congregations sa buong mundo. Hi, my name is Brother Brian Harrison from the locale of Calgary North, Ecclesiastical District of Western Canada. On behalf of the 97th anniversary of the church, we'd like to give a greeting to our brother, Executive Minister Eduardo V. Manalo, and to all the brethren around the world.